Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga at dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Magandang umaga po sa inyong lahat at pasimulan po natin ang ating umaga sa pamamagitan po ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng kanyang mga banal na salita. Salamat po sa Diyos, purihin po ang kanyang dakilang pangalan dahil muli po tayong pinagkalooban ng panibagong umaga, panibagong araw sa ating mga buhay. Salamat sa Kanya. Ano po? Kaya po ngayong umaga, bago po natin harapin ang buong maghapon, hayaan natin na bigyan ho natin ng oras ang Diyos. Pangalawa po ang ating buhay espiritual. So, ngayong umaga, bago po pala ako magpatuloy, nais ko lamang hong pasalamatan ang dalawang taong may mabuting kalooban. Bago ko makalimutan, minsan makakalimutin na rin. Nung isang araw po, nung nagkaroon po ng ADCAM graduation dyan po sa Pili. Pag uwi ko po, hindi ko po namalayan na nahulog pala yung aking cellphone. So, nalaman ko na lang nung makauwi na ng bahay. At nung malaman ko, sabi ko, wag mo nang paringin, baka kasi hindi mabuting tao ang nakapulot. Pag pinaring yon, so, baka hindi na makabalik. So, nag-pray muna ako na makuha pa uli. So, sa madaling istorya, sa kabutihan ng Panginoon, nakabalik po sa akin yung cellphone. At mismo yung dalawang taong ito na nakapulot, ay ibinalik talaga sa akin. Ano po? Nais ko pong pasalamatan ng buong puso ko, si Nika Ricundo at si Jonathan Regidor. Taga-saan man po kayo, sino man po kayo, bagaman nag-reply naman po sila sa akin kasi nga kaya ko nga nakuha ang cellphone. Napakabuti pong ninyong kalooban, sana po dumami pa kayo. Hindi man kami nagkausap ng matagal at hindi rin nila tinanggap yung pabuya sana na binibigay ko rin dahil kahit naman simpleng cellphone lang, marami namang kontak at mga mahalagang impormasyon. So ito na po ang cellphone, nakabalik. Maraming salamat uli kay Nika Ricundo at kay Jonathan Regidor. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa inyong mabuting kalooban. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Magandang umaga po kay Brother Roy Clavicilia from Roma at kay Sister She. Magandang umaga din po kay Sister Nelda Mabait at sa buong Mabait family. Magandang umaga kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. at kay Sir Luis R. San Jose Jr. So, sige po, tuloy-tuloy na ho tayo. Ngayong umaga, dahil po tayo ay nasa buwan pa rin ng Kapaskuhan, ang tatalakayin ko po sa inyo ay may kaugnayan po dito. Dahil pagpunta ko po rito, napansin ko po na marami akong nakasalubong, at yung iba ay hindi ko alam kung pauwi na. Nagsisimula na po pala ang tinatawag na simbang gabi. Ganun po ba yun? Kaya marami akong nakasalubong na mga galing o papunta pa lang sa mga pinagdadausan po ng simbang gabi. Okay, tuloy na po tayo. Mula po rito sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kabanatang 5, ang talata po ay 8. Dito po manggagaling ang ating devotional message sapagkat nasa buwan pa rin po tayo ng Kapaskuhan. Nasabi ko nga po,
ibalik ko kayo. Kumbaga, mas mahalaga na wag tayong lumayo doon sa mahalagang mensahe ng Kapaskuhan sapagkat marami ngayong hindi pa rin talaga nakakaunawa ng lubusan kapag ka ang pinag-uusapan ay Kapaskuhan. Masyado na itong commercialize, masyado na itong nakapokus sa masasarap na pagkain, mamahaling mga regalo, mga handaan, kasiyahan, at kung ano-ano pa. Doon po nakapokus ang Pasko. Kaya nga po, mula sa babasahin natin ngayon, ibabalik ko po kayo, ipapaalala muli sa atin kung bakit nga ba may Kapaskuhan. Lalo na nga, marami pa rin ang hindi nakakaintindi nito sa kabila ng marami ng mga panahong lumipas. Ano po, lalo na sa ating modern generation na talagang hindi pa rin talaga naiintindihan ng nakararami ang tungkol sa Kapaskuhan. Pero bago po yun, pasimulan po natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay dumudulog sa inyo sa panalangin ito, puno ng pasasalamat sapagkat muli po ninyo kaming pinagkalooban, pinahiram ng panibagong buhay, ng isang dagdag na araw sa aming mga buhay. Sa umagang ito, bago po namin harapin ang buong maghapon, sa liwanag po ng iyong mga nasusulat na banal na salita, hayaan po ninyo na sa aming pag-aaral ngayon, ang banal mong Espiritu ay mangusap sa amin, magturo sa amin ng maraming mga katotohanang espiritual. Dinadalangin ko po ang mga minamahal na tagapakinig at manunood ngayon at sa lahat pa po ng magre-replay nito. Kayo po ang mangusap sa kanila. Sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo. Mula po rito sa Roma, Kabanatang 5, Talatang 8. Ganito po ang nasusulat. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So ang Diyos po ang siyang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga aral ngayon pong umaga. Mga minamahal kong mga tagapakinig, muli ko pong ipapaalala sa liwanag ng aral ng Panginoon kung bakit nga po ba may Kapaskuhan. Sapagkat napapansin po natin na dahil sa pagiging komersyalismo ng Kapaskuhan, ang mga tao po ay masyado na pong, alam nyo, yung masyado nang lalalayo sa kung bakit may Pasko. Ano? Masyado na ang tao na ilayo sa katotohanan kung bakit may Pasko. Sapagkat ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon ay nakasentro ang kanilang pansin sa mga bagay na, alam nyo, yung pagsasapit na ang buwan ng Disyembre, tuwang-tuwa ang mga bata dahil makakatanggap daw sila ng regalo. Kumbaga, sa pinaiksing paliwanag, sa Kapaskuhang ito, mas bumibida pa nga ang mga bumibida pang Santa Claus, bumibida ang mga selebrasyon. Pero yung selebrasyon hindi nakapokus sa relasyon, sa totoong bida ng Kapaskuhan. Kadalasan, bagaman hindi naman po yun masama. Halimbawa, buwan ng Disyembre kung saan nagsisipag-uwian ang mga mahal sa buhay dahil para daw magkaroon ng family bonding, hindi naman ho masama yun. Kaya lang, ang sinasabi natin dito mga minamahal kong mga tagapakinig, yung bang masyado nang nakapokus doon ng selebrasyon. Wala na po talaga doon sa pinaka puso, pinakabida
ng Kapaskuhan na walang iba ang Panginoong Hesukristo because Jesus Christ is the reason for the season. So ngayon, dito po sa ating kababasa lamang mula sa Roma Kabanatang 5, Talatang 8, ibabalik ko kayo sa pinakapuso ng Kapaskuhan. Magandang umaga po kay Ma'am Emmy Briones. Magandang umaga din po, Sister Emmy Briones. Bakit po may Kapaskuhan? Ito po ay tungkol sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga makasalanan. Kumbaga, ang Romans chapter 5 verse 8, tumutukoy po ito sa unconditional love of God. Ang sabi po ng Roma Kabanatang 5, Talatang 8, ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Diba? Sa King James Version, napakaliwanag lalo ang nakasulat. But God demonstrate His love for us. The word demonstrate, ibig sabihin, hindi man tayo karapat-dapat dahil nga tayo ay makasalanan, pero ang Diyos, bibigyan ko po ng diin, ang sabi ng Romans chapter 5 verse 1, ngunit ang Diyos ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. So, bibigyan ko po ng din yung salitang, ngunit ang Diyos. Sino daw po ang nagpadama ng pag-ibig sa atin? Ang Diyos. Imagine. Pwede naman baga tayong pabayaan ng Diyos, di ba? Pwede namang baliwalain na lang ng Diyos ang tao dahil nagkasala si Eva at si Adan, ang mga tao. Pwede namang bayaan na lang ng Diyos na ang tao mapaimpyerno, tuluyan ng mapahamak, pero hindi ganun Ang sabi po ng Biblia, ngunit ang Diyos ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, ibig sabihin, sabi ng iba kasi Diyos siya. Tao lang tayo. Mahirap para sa atin ang magpadama ng pag-ibig, di ba? Yan ang madalas nating naririnig. But again, mga minamahal ko mga tagapakinig, hindi kung sino lang ang nagpadama sa atin ng pag-ibig. Ang Diyos po Ang Diyos, isang napakabanal na Diyos, napakamakapangyarihang Diyos, ang nagpadama ng kanyang pag-ibig. Bagaman hindi tayo karapat-dapat ibigin, mga minamahal kong tagapakinig. Yan po talaga ang pinakadiwa ng Kapaskuhan. At yan po tuluyan ng nakakalimutan ng nakararami na ang Pasko, ito ay tungkol sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. O, kung hindi ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating makasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay na ng kanyang bugtong na anak na walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo, wala pong Pasko. O, wala sanang Pasko. Kung hindi ang Diyos nagpadama ng kanyang pag-ibig, walang Pasko. Kaya ibig sabihin nito, dapat ang ating selebrasyon nakasentro sa Panginoong Hesukristo. Siya dapat ang ipakilala ngayong Kapaskuhan, hindi ang mga regalo, hindi ang mga handa, at lalong hindi si Santa Claus. Wala silang kinalaman dito. Ang Pasko ay tungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating sangkatauhan. Magandang umaga po kay Ma'am Raquel Oranga at kay Ma'am Alexa Jane Franco at kay Ma'am Nani Nazareno Pilinya. So, yun ang Pasko, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang tanong, bakit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin? Kasi kailangan natin ito. Di ba? Kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong, bakit natin kailangan? Kasi kung hindi ipapadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, ay mapapa-impyerno ang tao. So ibig sabihin, sa kabila na ang tao makasalanan, ang Diyos po nag-demonstrate ng kanyang unconditional love. Ibig sabihin, mga minamahal kong tagapakinig, kahit gaano tayo kasama, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos.
Uulitin ko ang Diyos ang nagpadama. Kanino niya ipinadama? Sa atin. Sino tayo? Yun ang isipin natin. Sino tayo para i-demonstrate ng Diyos ang kanyang unconditional love sa atin? Para paglilinaw, kung magbabasa kayo ng Biblia sa Roma Kabanatang 5, talatang 10, sinasabi ng talatang yan na dati tayo ay kaaway ng Diyos. Yun tayo nung wala pang Pasko. Mga minamahal kong tagapakinig, wala pang Pasko, ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Pero sa kabila noon, ang Diyos, sabi nga po ng Roma, Kabanatang 5, talatang 8, nagpadama, ipinadama niya. Sabi sa King James Version, He demonstrate His love for us. Uulitin ko, kanino niya ipinadama ang kanyang pag-ibig sa atin? Sino tayo? Nung panahon na ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, tayo'y makasalanan. Sabi nga, napakadaling umibig kapag ang tao ay karapat-dapat ibigin. Pero pagka yung taong yan ay, kumbaga, nakakainis, nakakagalit, kumbaga hindi siya deserving para ibigin, napakahirap talagang umibig. Hindi ba? Isipin nyo na lang mga minamahal kong tagapakinig, paano kung ganoon tayo tiningnan ng Diyos? Paano kung ang Diyos, ang tiningnan niya ay kasalanan ng tao? Hindi sana walang Pasko. Di ba? Hindi niya sana ipinadama ang kanyang dakilang pag-ibig sa makasalanan. Pero uulitin ko, mga minamahal kong tagapakinig, hindi ganoon ang ipinakita ng Diyos sa atin. Hindi ang kasalanan natin ang masyadong pinukusan ng Diyos. Ang tiningnan ng Diyos, tayo mismo. Yung halaga ng ating kaluluwa. Yun ang tiningnan ng Diyos. That's why ipinadama ng Diyos sa atin, makasalanan, ang kanyang unconditional love. Paano niya ito pinatunayan? Sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay. So, ang pag-ibig pala talaga may pagbibigay Dinidemonstrate. Hindi lang pala talaga iniisip, hindi lang sinasabi, kundi pinatutunayan ito. Sabi nga po lang, mas lalo pa ng pinalinaw na, pinababaw na Tagalog. Pinatunayan ng Diyos. Hindi lang niya inisip, hindi niya lang sinabi, kundi pinatunayan niya. Paano niya pinatunayan? Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos Ama ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, para mamatay sa ating mga makasalanan. Para tayong mga makasalanan, mapatawad sa ating mga kasalanan, makalaya tayo sa ating mga kasalanan, at higit sa lahat, matubos ang ating kaluluwa na sana'y papuntang impyerno. Kaya mga minamahal ko mga tagapakinig, ang Kapaskuhan ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi kay Santa Claus, hindi kay Rudolph the Red-Nosed Reindeer, hindi sa mga regalo, hindi sa mga kung ano-ano pang mga naiisip natin. Nabagaman, hindi naman masama ang magbanding, ang magkaroon ng celebration. Basta, ang celebration natin ngayong Pasko, nakasentro, nakapokus sa Panginoong Hesukristo. Because, again, Jesus Christ is the reason for the season. Pag maglalagay kayo ng Merry Christmas, huwag niyong ilalagay ang Merry Xmas. Kumpletuhin po ang Merry Christmas. Huwag nating alisin sa eksena ang Panginoong Kristo na siyang pinakadahilan ng Kapaskuhan. Kaya again, mga minamahal kong mga tagapakinig, ipinadama ng Diyos sa atin, tayo'y makasalanan, ang kanyang pag-ibig dahil nangangailangan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Isipin nyo na lamang kung walang Pasko, wala ring Semana Santa. Wala tayong aalalahanin, magkadugtong yan Hindi mo yan pwedeng paghiwalayin. Kung walang Pasko, walang Holy Week, walang mahal na araw,
Dahil nga po, ang Kapaskuhan at yung pangalawang selebrasyon, pangalawang pag-aalaala, lahat yan ay nakasentro sa Panginoong Sokristo at yan ay nakasentro sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya dapat tuwing Pasko, lagi hong mapuno ang puso natin ng pagpapasalamat, ng pagsamba. Dahil kahit pala tayo dating makasalanan, minahal tayo ng Diyos. At yung pag-ibig na yon, walang kondisyon. Hindi katulad nating mga tao, di ba? May ugali tayo mga tao na madali lang sa atin ang magmahal kapag ang tao madaling mahalin. Hindi ba? Hanggang ang tao umaayon sa ating kagustuhan, ang kanilang inuugali, ang kanilang pagkatao, napakadaling magpadama ng pag-ibig. Pero pagka ang taong yan, ang dinudulot na sa atin ay sama ng loob, kumbaga yung taong yan ay nakakagalit ng kanyang mga ginagawa, minsan, kinakapos tayo ng pasensya, kinakapos tayo ng pag-ibig at hindi natin yon maipadama sa kanila. Pero ang Diyos, hindi gayon eh. Ang Diyos, kahit tayo hindi deserving, hindi natin deserve, kumbaga, ang kanyang pag-ibig, minahal niya tayo. Mga minamahal kong mga tagapakinig. Yan ang Pasko. Magandang umaga po kay Ma'am Vivica Manalo. Kaya sana ngayong Kapaskuhan, muli tayong madala doon sa katotohanan, ang Kapaskuhan ay tungkol sa unconditional love of God for us. Kumbaga, dahil sa Kapaskuhan, nagkaroon ng tinatawag na reconciliation. Kaya sa Roma, Kabanatang 5, talatang 1, kung magbabasa kayo ngayon, sinasabi dyan, ngayon tayo ay may kapayapaan na sa ating kaugnayan sa Diyos. Dati kasi wala namang kapayapaan talaga. Kasi nga po, sabi ng Roma Kabanatang 5, talatang 10, dati tayong taong makasalanan, kaaway ng Diyos. Pero nung ang Panginoong Sokristo mamatay para sa atin, ngayon, tayo ay mga kaibigan na ng Diyos. Paano yun mangyayari? Basta na lang ba yun mangyayari? Hindi po eh. Kaya sa ating pagtatapos, dapat mayroon tayong mag-respond tayo doon sa unconditional love of God. Paano tayo magre-respond? Una, kailangan nating tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang ito basta paniwalaan, kundi tanggapin. Tanggapin yung regalo ng Diyos, wala kang babayaran. Mga minamahal kong tagapakinig, ang kailangan nating mga tao, tanggapin lang yung regalo. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo na ano-ano ang naiimbento ng tao para maligtas, kundi ang kaligtasan ng tao ay matatanggap niya kung tatanggapin niya yung regalo. Walang iba ang Panginoong Hesukristo. Tayo ay maliligtas hindi dahil mabuting tao ka o kaya mabuting tao tayo. Tandaan ninyo, kaya namatay ang Panginoong Hesukristo, kaya may Pasko, kasi nga hindi tayo mabuting tao. Kaya wag tayong nagmamalinis. Wag nating titingnan ang ating mga sarili na napakamatuwid sa harap ng Panginoon. Kaya nga may Pasko, sapagkat sinasabi ng Roma, Kabanatang 3, talatang 10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang Panginoong Diyos, ang ating Diyos Ama, ibinigay niya ang bugtong niyang anak, ang Panginoong Hesukristo, ipinadama niya, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa ating makasalanan. Kaya wag na wag po nating susukatin ang pag-ibig ng Diyos sa mga material na bagay. Lalo ngayong Pasko, wag kang maawa sa sarili mo. Kahit wala kang 13th month pay, kahit walang bonus, kahit walang kang natanggap na regalo, kasi hindi nga yan ang Pasko. Ang Pasko ay tungkol sa unconditional love of God. Okay? Masyado na kasing commercialize ang Pasko. May mga taong hindi considerate sa kapwa. Kung ano-ano pang pinipost sa Facebook,
mga masasarap, mamahaling pagkain, mga marami at mamahaling mga regalo, hindi man lang nila naisip yung mga taong sobrang hirap sa buhay. Na pag napanood yun, kapag nakita yun, nakakaramdam ng awa sa sarili. Lalo na nga, yung mga taong hindi talaga nakakaintindi na ang Pasko, hindi nga tungkol sa mga regalo, hindi tungkol sa mga handaan, hindi tungkol sa mga kung ano-anong mga ginagawa natin. Ito'y nakapokus sa unconditional love of God. Dahil kasi nung wala pang Pasko, tayo'y makasalanan. Ang Diyos nag-initiate. Nagkaroon ng Diyos ng tinatawag na initiative. Hindi man tayo karapat-dapat, inabot niya tayo. Minahal niya tayo. Kaya nagkaroon ng reconciliation. Because of Christmas, kaya baga ang Christmas, ibig sabihin niyan, Christ message sa humanity. Ipinadama ng Panginoong Kristo ang kanyang pagsasakripisyo dahil yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama, binigay niya ang Panginoong Kristo para mag-sacrifice para sa atin. Yun ang Pasko. Mga minamahal kong tagapakinig. Kaya mag-respond po tayo, una, tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, paglingkuran natin ang Panginoon. Sabi nga po, ang utang na loob daw po hindi nababayaran, pero pwedeng pasalamatan. Kaya, hindi natin kayang bayaran ang dakilang pag-ibig ng Diyos tulad ng inaakala ng iba. Hindi natin kayang bayaran yan. Pero, pwede nating pasalamatan ang dakilang Ama sa langit sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang binigay na regalo. Kung tutuusin, tapos na nga bayad na tayo Kailangan na lang tanggapin ng taong makasalanan ang Panginoon Kristo para maligtas. Ang Kapaskuhan, mga minamahal ko, mga tagapakinig, ito'y tungkol sa kaligtasan ng tao. Kung walang Pasko, walang kaligtasang matatanggap ang tao. Kaya sana'y ngayong buwan ng Kapaskuhan, ang ating pag-celebrate nakasentro sa pagliligtas ng Diyos sa ating makasalanan. Mahal ka ng Diyos kahit gaano ka kasama. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan. Pero kailangan tayong mag-respond. Tanggapin natin yung regalo para tayo malayang makatanggap ng magagandang bagay na nilalayo ng Diyos sa ating mga tao na kanyang nilikha. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa langit, marami pong salamat sa narinig po naming mga paalaala. Patawarin po ninyo ang aming bansa, ang aming bayan, ang aming probinsya, na sa tuwing sasapit ng Kapaskuhan, masyado itong nakasentro sa mga bagay na material at hindi na sa iyo, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, hayaan po ninyo na tanggapin po ninyo ang aming mga pasasalamat, ang aming pagsamba. Salamat, inibig mo kami ng walang kondisyon kahit kami makasalanan. Purihin ka, dakilang Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at pagpalain po ninyo ang mga mahal naming tagapakinig at tagapanood. Sa pangalan naman ng aming Panginoong Kristo. Amen. Muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, at nakasama natin sa technical si Sir Director Ariel Camarute. Maligayang Pasko po sa inyong lahat.
Baka